Pagdating ni Coco Martinez sa pantalan ng kanilang probinsya, ay tinawagan muna niya ang kasambahay na si Aling Junicia. Ang nasabing ginang ay pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya sa Maynila, na siya ngayong nag-aalaga sa tatay ng binata na si Rigor Martinez. Nagkaroon ang Ginoo ng major depressive disorder matapos harap-harapang mahuli ang asawang si Ginang Lena Martinez, ina ni Coco, na merong kinakalantaring ibang lalaki sa mismong bahay at kwarto pa nilang mag-asawa. Bukod doon ay nalugi rin ang itinayo nilang maliit na negosyo dahil sa mga katarantaduhan ng ina ni Coco. Kaya ngayon, napilitan ang 30 anyos na binata na umuwi sa kanilang probinsya dahil na rin sa request ng kanyang lolo Marciano. Wala rin naman sana siyang balak magpunta dahil palaging binibilin ng kanyang ama na wag uuwi sa probinsya. Kaya lang, wala na rin siyang pagpipilian. Desperado na si Coco na mapabuti at mapanumbalik ang kanyang tatay Rigor. Aling Junicia, nakalapag na po ako sa barko at naghihintay na lamang po ako na magsusundo. Kayo na pong bahala muna kay tatay ha. Alam niyo naman ang sasabihin kapag nagtanong siya kung nasan ako. Salamat po at mag-iingat din kayo dyan. Dadalasan ko na lang po ang pag-update sa inyo. Pagkababa niya ng cellphone ay dali-dali siyang nagtungo sa parking area para doon maghintay. Pero malayo pa lang ay natanaw na niya ang karatula na nakasulat ang kanyang pangalan. Dahil hindi niya pa rin nakikita ang kanyang chewing si Greg, ay inassume na niya na yun ito dahil sa karatula. Kawig din naman ng kanyang tatay pero kayo manggilang, kaya nagbaka sakali rin siya. Lumapit siya sa nasabing Ginoo at magalang tong tinanong. Magandang araw po. Kayo po ba si Greg Martinez? Ako po ito, si Coco Martinez. Anak po ko ni Rigor Martinez. Ah, ikaw na ba yung pamangkin ko si Coco? Ako nga ito, ang Greg mo. Salamat sa Diyos at nakarating ka rito ng ligtas. Natutuwang nakipagkamay at nakipagyakapan ang Ginoo, habang si Coco naman ay medyo naiilang-ilang pa. Ito kasi ang unang pagkakataon niyang makikita ang mga kamag-anak sa kanilang probinsya. Hindi niya rin kasi talaga alam hanggang ngayon kung bakit ayaw na ayaw ng kanyang tatay Rigor na magpunta siya sa lugar na yon. Pagkatapos ng kumustahan ay kagad inakag ni Tio Greg ang pamangkin sa may kalumaang owner-type jeep. Kinuha kagad ng Ginoo ang bag, kaya wala nang nagawa ang binata kundi mapailing na lang habang napapangiti. Pagkasakay nila ay kagad pinaandar ang sasakyan at nagbiyahe na papunta sa baryo dahil medyo malayo pa to sa pantalan. At habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho ay nagbukas na rin ng talakayan ang kanyang tiyuhin. Pagpasensyaan mo na itong pinangsundo ko sa iyo ha. Luma na ang jeep ko eh. Eksakto rin kasi na may pinuntahan yung anak ng amo ko kaya hindi ko nahiram yung sasakyan nila. Pajero pa naman yun. Abay, napakaganda. Naku Tiyo, ayos lang po sa akin. Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Huwag niyo na po ako sunduin. Sanay naman po akong magbiyahe mag-isa eh. Kaya hindi po ako maliligaw. Nako, ako mayayari kay tatay kapag hindi kita sinundo. At saka syempre, gusto kong ako ang una makakita sa pamangkin ko. Aba, mas guwapo ka pala sa personal, Coco. Halos hindi nalalayo ang mukha natin eh. Mas tisoy ka lang ng konti sa akin. Lamang ka lang ng mga 3 paligo. Oo nga po, Tiyo. Magkahawig nga po tayo kaysa kay tatay eh. Oo naman. Siya nga pala. Kumusta na ang Kuya Rigor? Sinabi pala sa akin ni tatay ang nangyari ah. Napawi ang ngiti sa mukha ng binata dahil sa tanong na yon. At nang mapansin siya ng tiyuhin, ay muli yung sumigunda. Pasensya na sa tanong ko ah. Namiss ko lang din kasi si Kuya eh. Ang tagal na niyang hindi nauwi rito. Aba, ang huling kita namin sa Maynila, kapapanganak mo pa lang nun eh.
Ilang taong ka na ba ngayon? 30 na po. Sus Mariosep, ibig sabihin, halos 30 taon na kaming walang balita sa inyo? Aba, mabuti na nga lang nahagilap mo kami. Teka, paano mo pala nagawa yon? Yung katrabaho ko po kasi, umuwi sa probinsya nila. Pero sa kabilang parte naman po siya. Nakisuyo po ako, nadaanan yung address na nandun sa likod ng lumang picture ni tatay na nakatago lang dun sa baul niya. Sa awa naman po ng Diyos, ayun, nakilala niya si Lolo tapos nagbigay na nga po ako ng contact number sa tindahan ni Aling Bokang dahil wala raw kayong cellphone. Iba na talaga ang panahon ngayon, no? Mabilis na talaga matuntun ng mga tao kahit nasa pinakasulok-sulok pa. Kaya nga po ang totoo nga po niyan matagal ko na rin gusto magpunta sa probinsya. Ang kaso, ito pong si tatay ayaw po talaga kapag inaaya ko. Ang totoo nga po niyan hindi niya alam na umuwi ako ngayon dito. Ah, ganun ba? Kahit kailan talaga si kuya, mataas pa rin ang ere. Ano po bang dahilan? At bakit ayaw umuwi dito ni tatay? Nako, hindi ko rin alam ang eksaktong pangyayari. Kaya mas mabuting ang tatay na lang namin ang tanungin mo. Itatanong ko po talaga yon kasi nahihiwagaan po ako hanggang ngayon po kasi wala pa rin sinasabi sa akin si tatay tungkol doon. Walang dudang tatay mo nga yun at kapatid ko nga siya. Ibayin na nga muna natin ang usapan para naman ganaganahan ka. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi mo malilimutan ang pagbisita mo rito. Igagala kita sa mga magagandang lugar dito sa probinsya. Salamat po, Tsugreg. Makalipas ang higit 2 oras, ay narating na nga nila ang mahabang tulay na siyang tanging daan na nag-uugnay, papasok at papalabas ng baryo. Medyo inirelax na ni Tio Greg ang pagmamaneho hanggang higit 20 minutos pa ay narating na nila ang bahay ng mga Martinez. Nang makita yun ni Coco, ay namangha siya sa itsura ng bahay. Simple lang yun, pero mahahalatang presko sa loob dahil meron itong silong. Maganda po pala ang bahay niyo rito, Tsugreg. Nako, naluluma na nga itong bahay Mabutit na remedyo namin noong nakaraang buwan kaya medyo naging okay na ulit. Siguro, presko dyan. Kasi may silong Oo, tama ka. Presko talaga, pamangkin. Nasaan po pala si Lolo? Mukhang nandun pa yun, kinamukang. Doon siguro naghintay sa atin. Hindi na kasi tayo magagawi ron Pero hindi bale. Pupuntahan ko na lang. Malamang din kasi hinihintay niya rin yung pinalutong mga pagkain para sa'yo. Nako, sabi ko po wag na mag-abala Pagbigyan mo na. O siya, pumasok muna tayo sa loob at kung gusto mo maidlip ka muna at gigisingin na lang kita kapag dumating na ang tatay, ha? Dahil na rin sa pagod sa pagbabiyahe, kaya sumang-ayon na rin ang binata sa suwestyon ng kanyang tiyuhin. Matapos maihatid sa silid na kanyang tutulugan at maiayos ang mga gamit, ay nahiga na nga muna siya sa hindi kalambutang papag. Iniwan na rin muna siya ng Ginoo dahil magpupunta pa yon kay Aling Mokang. Nang mawala na sa pandinig niya ang tunog ng sasakyan, ay saka siya nag-asikaso ng kanyang sarili. Nagsuot siya ng earphone at ibinaba niya ang straight cap sa muka para hindi siya masyadong masilaw sa liwanag mula sa labas ng bintana. Pagkatapos noon ay ipinikit na niya ang mga mata at nakinig ng tugtugin. Mabilis na ninakaw ng antok ang kanyang diwa. Nang mapindot niya ang post ng music na pinapatugtog, ay nabitiwan niya rin ang cellphone na bumalandra sa higaan. Napalalim ang kanyang pagtulog hanggang sa tila maalimpungatan siya dahil sa mga ingay na nasa labas ng silid. Kunot noo siyang napabangon at napakusot ng noo, kasunod ng pagtingin sa bintana. Tila nawala ang kanyang antok nang mapagtanto niya na madilim na ang paligid. Nako, gabi na pala. Lalapit sana siya sa bintana
nang muling marinig ang ingay sa labas ng silid na para bang nagtatalo. Napamilyaran siya sa boses ng isang tao, kaya nagmadali siyang lumapit sa pinto at pasimple yung binuksan ng konti para makita kung sino-sino ang nagtatalo sa labas. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang Tatay Rigor na nakikipagtalo sa isang nakatatandang Ginoo na hindi niya makita. Nakatalikod kasi yon mula sa kanyang pwesto, at ang mas nakakagulat pa ay dahil medyo bata-bata pa ang itsura ng kanyang ama. Anong ginagawa ni tatay dito? Teka, ano ba pinagtatalunan nila? Makinig kang mabuti, Rigor. Hindi ko rin ginusto nangyari sa Nanay Soledad mo. Walang may gusto nang nangyari. Hindi nakinig ang binatilyong Rigor. Nagpatuloy siya sa pakikipagsagutan sa kausap habang humahagulgol ng pag-iyak. Mas lalo lang tuloy nalito si Coco sa mga pangyayari, lalo na nang marinig niya ang ilan sa mga nabanggit ng kanyang ama. Ano daw? Anong mutya? Anong mandurgo? Ano bang pinagsasasabi ni tatay? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay nakarinig siya ng tila lagutukan ng mga buto mula sa likuran. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo ng mga nasa labas ng kwarto, ay hindi sinasadyang napalingon si Coco sa bintana. Doon niya kasi narinig ang lagutukan ng buto. At mula nga roon ay nakita niya ang isang nilalang na natatabunan ng kadiliman. Namumulang mga mata lang at naglalaway na bibig ang pinakanangingibabaw sa mga naaaninag niya. Dumating na rin sa wakas ang bagong tagapagmana ng mutya ng linta. Nang tumambad sa kanyang paningin ang kakaiba nitong itsura na humahalakak pa na parang demonyo, ay napaatras sa takot si Coco at napasigaw. Eksaktong hinawakan siya sa balikat ni Tio Greg, dahilan para mapabalikwas siya ng bangon. Ayos ka lang ba, pamangkin? Di ko akalaing magugulating ka pala. Pasensya na kung ginising kita. Nandiyan na sa labas ng kwarto ang tatay. Naghihintay sa'yo. Ay naku, pasensya na po. Napahaba po yata ang tulog ko. Nag-ayos lang ng muka ang binata at pagkatapos ay sumunod na siya sa tiyuhin palabas ng silid. Nawala na rin tuloy sa isip niya ang tungkol sa kakatwa at hindi magandang panaginip. Pagkadating sa sala, ay tumambad na nga sa paningin ni Coco si Lolo Marciano. Kahawig din ito ng kanyang tatay at tiyuhin, pero maputi lang ang buhok at kulubot na ang muka. Nagmano kagad ang binata sa kanyang lolo na walang pagsidlan ang muka matapos siyang makita. Mangiyak-ngiyak pa ang matandang Ginoo habang yakap-yakap niya. Salamat! Salamat naman at dinalaw mo kami rito, Apo. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasayang makita ka. Sana sa susunod, kasama mo na si Rigor para naman makumpleto na ulit ang pamilyang ito. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Kapag naging okay-okay na po si tatay, aayain ko po siya magpunta ulit dito. Sa palagay ko naman papayag na yun kapag nalaman niyang nanggaling na po ako rito. Seryoso ka pala nung sinabi mo na hindi niya talaga alam na nagpunta ka ngayon dito. Baka lalong magalit yun, Apo. Hindi naman po siguro. Lalo na kapag nalaman niya na kayo ang dahilan kung bakit babalik sa pagiging maayos ang kalagayan niya. Pagkasabi nun ni Coco, ay tila nagtatakang nagpapalit-palit ng tingin si Tio Greg sa maglolo. Halata ang pagtataka sa mukha ng Ginoo na napansin kagad ng binata. May problema po ba, Tio Greg? Wala naman, wala. Itatanong ko lang sana kung ano ba talaga ang pinag-uusapan niyo ni tatay. Mag-aalauna na ng tanghali. Sige na, magsikain na muna tayo. At naroon na sa kusina ang mga pinaluto ko kay Mokang. Natigilan na sila sa pag-uusap dahil nga nag-aya na si Lolo Marciano sa kusina para mananghalian. Marami-rami rin silang napag-usapan habang kumakain hanggang sa merong dumating na isa sa mga opisyal ng barangay at tinawag ang matandang lalaki.
Kilala kasi sa lugar na yon si Lolo Marciano na talagang tumutulong sa mga nangangailangan. Naiwan tuloy silang magtsuwin na habang kumakain ay nagpapatuloy ng kwentuhan. Tiyo, kilalang kilala pala ang lolo rito sa lugar nyo, no? Hindi pa po ba magre-retire si lolo? Kasi medyo may edad na siya eh. Namumuti na nga po ang mga buhok eh. Alam mo, pamangkin, kung ako lang, patitigilan ko na yan si tatay eh. Pero siya na mismo nagsabi na masaya siya sa ginagawa niya. Sino ba naman ako para kontrahin yun, di ba? Pinapaalalahanan ko na lang yan kahit papano. Kahit alam ko namang kayang-kaya niya pa rin ang sarili niya, kahit may edad na. Minsan nakakapag-alala rin, lalo na kapag 10 oras na ng gabi na uwi yan. May mga ganong pagkakataon kasi talaga. Baka nga mamaya gabihin na naman yan eh. Ang galing po ni Lolo Marciano, no? Teka, ano po bang itinutulong niya sa mga taga rito? Hindi mo na itatanong. Kilalang manghihilot yan dito si tatay. Pero hindi yung ordinaryong hilot-hilot na katulad sa inyo sa Maynila. Dito kasi sa probinsya ay iba. Teka, sandali. Paano ko ba ipapaliwanag? Parang ano po ba? Parang faith healer po ba, ganon? Sa amin kasi may nakikita akong ganon eh. Ang alam ko nga, dinala na ni Aling Junicia ron si tatay. Pero parang hindi naman po effective. Nako, dun pa dinala ang tatay mo. Kaya nga faith healer eh. Ibig sabihin dapat meron kang pananampalataya. Una sa may kapal. Pangalawa, sa tao nagpapagaling sa'yo. At ikatlo, sa sarili mo. Nagagaling ka. Kilalang kilala ko na yan si Kuya Rigor. Matagal nang tumalikod dyan sa paniniwala at pananampalataya niya eh. Nakakapanghinayang talaga. Kilalang kilala niyo pa rin po pala ang tatay ko ha? Siyempre naman, kapatid ko yun eh. Siya nga pala, maiba tayo. Ano ba talaga ang pinag-uusapan niyo ni tatay? Yung pinakadahilan kung bakit ka talaga nagpunta rito. Yun po ba? Ang sabi kasi sa akin ni Lolo, nung nakausap ko siya sa cellphone ni Aling Mokang, may alam daw po siyang mabisang paraan para tuluyang gumaling po si tatay. Sinabi niya ba kung ano? Hindi pa nga po eh. Ang sabi niya lang, basta pumunta ako rito, sasabihin niya raw po sa akin kung ano yun. Desperado na po talaga kasi ako na mapabuti si tatay kaya hindi na po ako nagdalawang isip. At saka, para po bang parang may nag-udyok po sa akin na magpunta at malakas po talaga ang kutob ko na yung sinasabi ni Lolo talaga magpapagaling kay tatay. May ideya po ba kayo, Cho? Kung ano po yun? Sabihin niyo na nga po sa akin para hindi na po ako masurpresa. Natuptop na lang ng Ginoo ang noo dahil sa kanyang narinig. May ideya na kasi siya kung ano ang tinutukoy ni Lolo Marciano. Nang mapansin naman siya ni Coco na tila sumeryoso, ay sumigunda yon ng pagsasalita. Tiyo, seryoso ka na naman dyan. Wala yun. Wala yun, pamangkin. Hindi ko rin talaga eksaktong alam. Pero palagay ko may kinalaman sa mga ginagawa ni tatay. Di ba, nasabi ko na sa'yo kanina, nakilala sa panghihilot ang tatay. Nag-aral din kasi siya ng mga paghahalamang medisina. Kumbaga pag-aalbularyo. Mga herbal po, ganun? Parang ganun na nga. O siya, mamaya na tayo mag-usap. Kung tapos ka ng kumain, magpahinga ka na lang muna ulit ha. Nalimutan ko pala kasing nagpapatid nga pala ngayon yung anak ng amo ko sa akin eh. Kapag magaga ako nakauwi mamaya, igagala kita sa bayan dahil sakto na may pagdiriwag doon. Magaganda mga kasiyahan dito. Ibang-iba sa Maynila. Nakaramihan ay nagkakagulo. Grabe ka naman tiyo sa nagkakagulo. Mas madalas naman po na walang gulo. Yun ang sinasabi sa akin ng tatay mo kaya hindi rin ako nagtagal doon. O paano? Maiwan na muna kita rito ha. Pupunta naman dito mamaya si Mokang kasi maglilinis dito yun at makikikain na rin. Kapag nagising ka at wala pa kami dito ni tatay, ikaw na munang bahala sa kanya makipagkwentuhan.
Napakabait naman nun na medyo maingay nga lang talaga. Kaya pagtiyagaan mo na lang, pamangkin. Sige po tiyo, wala pong problema. Thank you po pala sa pagkain. Ito naman, huwag ka na magpasalamat, pambihira ka. Bahay mo rin naman ito eh. Tsaka hindi ka iba sa amin. Pagkaalis ng Ginoo ay inayos lang ni Coco ang mga ginamit na pinggan at tinakpan ang mga pagkain. Pagkatapos nun ay dumiretso na siya sa banyo ng kwarto at naligo. Eksaktong pagbukas ng gripo ay merong biglang sumagi sa isip niya, ang kanyang napanaginipan. Dumating na rin sa wakas ang bagong tagapagmana ng mutya ng linta. Napaisip tuloy siya habang nagsisimulang magbuhos ng tabong may lamang tubig. Ano kayang ibig sabihin ng weird na panaginip na yun? Saka, ano klaseng nilalang yung nakita ko sa panaginip ko? First time ko yata managinip ng ganong creature. Hindi na lang muna masyadong pinag-isipan ni Coco ang tungkol sa bagay na yon. Nang matapos na sa pagligo, ay nahiga na siya ulit para makabawi ng pagtulog. Inaasahan niya rin kasi ang sinabi ng Chewin na magpupunta sila sa bayan para manood ng kasiyahan. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 6:00 na ng gabi. Eksaktong lumubog na ang araw nang magising si Coco. Maya-maya pa, paglabas niya ng kwarto, ay naririnig na niya ang ingay sa labas ng bahay. Pagsilip sa bintana, ay nakita niya ang isang babaeng morena na nakikipagchismisan sa dalawa pang babae. Siya na siguro si Aling Mokang. Nabobosesan ko siya sa cellphone kapag kausap ko ang lolo eh. Nakumpirma na nga niya yon nang marinig niya ang pagtawag ng dalawang babae sa pangalang Mokang. Pagkalaon ay pumasok ang mga yun sa bakuran at nasundan pa ng mga bisita, kaya napakunot siya ng noo. Hanep pala mga tao rito sa probinsya. Talagang feel at home. Sa bagay, mukhang magkakilala sila dito at talagang close na close. Sumalubong si Mokang kasama ang ilang pang bisita na natutuwa naman siyang kinamayan at kinausap. Ay, ikaw pala si Coco. Tama nga ang sinabi ni Tio Greg mo. Napakagwapo mo nga. Pasensya na at nang himasok na kami rito sa bahay nila ha. Ganito kasi talaga rito sa baryo namin. At saka, pinagkakatiwalaan naman kami ni Tatay Marciano at Greg. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Coco. Sige lang po at mag-enjoy kayo. Aling Mokang, pasensya na kayo dahil hindi ako masyadong sanay makihalubilo ah. Sayang naman at nagdala pa naman to si Kanor ng tuba. Tikman mo lang kahit isang baso. Wala pong problema. Basta isang baso lang po, Aling Mokang ha. Hindi kasi talaga ako umiinom ng alak eh. Kalaunan ay nawala rin ang ilang ni Coco dahil sa mababait na kapitbahay ng kanyang mga kaanak. Hindi rin siya naboring sa usapan at ramdam niya ang pag-i-entertain ng mga kausap. Sa sobrang tuwa niya nga rin, ay nasabi niya pa kay Aling Mokang ang sitwasyon ngayon ng ama, kaya hindi to nakasama sa pag-uwi ng probinsya. Kilala rin kasi ng babae ang tatay niya dahil magkababata ang mga ito. Nagpatuloy na nga ang kasiyahan hanggang sa magkalasingan na ang mga tao. Hindi na rin napigil ng binata ang sarili na mapainom ng maraming alak, kaya sumipa rin ang tama ng alak sa kanya. Maya-maya pa, habang nagkakasiyahan ang mga tao at nagsasayawan, ay medyo sumuray-suray na tumayo si Coco para magbanyo. Papasok pa lang siya ng bahay nang biglang umihip ang malakas na hangin at nang dumampi ito sa kanyang kalabnan, ay matinding panlalamig kagad ang kanyang naramdaman. Napapayakap siya sa sarili na napalingon sa pinanggagalingan ng hangin at nang dumako ang tingin niya sa ilang punong nakapaligid sa bakuran, ay gano'n na lang ang pagtataka niya dahil hindi naman gumagalaw ang mga dahon. Walang senyales ng malakas na paghangin, kaya napakunot siya ng noo. Ang gaharaan naman, hindi man lang gumalaw ang dahon kahit lumakas ang hangin. Nagpatuloy na siya sa paglalakad
Subalit nang may mahagip ang kaliwang mata niya na isang tao sa bandang gate, ay napalingon kagad siya roon. At tumambad na nga sa kanyang paningin ang isang magandang babae, pero medyo may edad na. Mahaba ang buhok nito na halos sumayad na sa lupa. Nakasuot ng itim na bestida at malamlam ang mga mata. Namumukaan niya ang nasabing babae dahil parang nakita niya na to kung saan. Teka, parang nakita na kita. Di ko lang matandaan kung saan. Sa bawat pagtitig kay Coco ng magandang babae, ay para siyang nalulunod sa pagkabighani. Nang ngumiti yun sa kanya, ay sinuklian niya rin ito ng matamis na ngiti. Pagkalaon, ay nadatnan na lang niya ang sarili na naglalakad papalapit dito. Wala namang nakakapansin sa kanya sapagkat may kanya-kanyang kaabalahan ang lahat. Pagkalabas niya ng gate, matapos masanggi sa pader, ay tila bigla siyang natauhan at nagising sa katotohanan. Ganun na lamang ang gulat niya dahil nakarating siya roon nang walang kamalayan. Pagtingin niya sa kaninang kinaroroonan na mahiwagang babae, ay ganun na lang ang pagkasindak niya. Bigla na lang kasing nagbago ang anyo nito, maliban sa mukhang maganda na may mahabang buhok. Para tong isang malaking ibon na may mukha ng tao. Namumula rin ang mga mata at halatang handa siyang salakayin. Dahil tuloy doon ay napaatras na lang siya at nang sisigaw siya ay sa kanya naramdaman ang bisig ni Mang Kanor. Susuray-suray din ang Ginoo na iihilang pala sa isang gilid. Tila ba natauhan siya at nawala ang kalasingan habang muling napapalingon sa kaninang pinanggalingan ng nasabing magandang babae na naging taong ibon na may nanlilisik na mga mata. Tim, ganito ba ang epekto ng tuba? Pambihira. Nanatili lang siyang nakatayo sa tapat ng gate at hindi niya namalayang pumasok na ulit si Mang Kanor sa loob ng bakuran dahil tapos na tong umihi. Pabalik na rin sana siya nang muling maramdaman ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang balat. Nang lingunin niya ulit ang mga matatayog na puno sa labas ng bakuran, ay muli niyang nakita ang magandang babaeng taong ibon. Nang magtapat na ang kanilang mga mata at doon niya narinig ang pamilyar na boses, ang boses na narinig niya kanina sa kanyang panaginip. Dumating na rin sa wakas ang bagong tagapagmana ng mutya ng linta. Matutupad na rin ang matagal ko nang pinakahihintay. Halika at kunin mo ang mutya, Coco. Ano? Anong sinasabi mo? Hoy, Coco, ba't nandiyan ka ha? Sabi ni Kanor kanina ka pa raw dito sa labas. Tara na rin sa loob dahil parating na ang lolo at tiyo mo. Napakunot na lang ng noo ang binata sapagkat para naman pala siyang nananaginip kanina. Pero alam niya sa sarili na totoo ang mga nakita niya. Tara na, Coco. Pumasok na tayo. Sige po. Umihi lang naman po ko, Aling Mokang. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay eksakto naman na narinig na nila ang tunog ng lumang owner. Senyalis yun na dumating na si Tio Greg. Pagsilip ni Coco sa bintana, ay kasama na ng Ginoo si Lolo Marciano. Nagpatuloy naman ang kasiyahan hanggang sa hindi na nga alam ni Coco ang mga sumunod na nangyari dahil sa tuluyan na siyang nalasing. Sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Nagising si Coco dahil narinig niya si Lolo Marciano at Tio Greg sa labas ng silid na tila nagtatalo. Hindi muna siya lumabas at nakinig sa usapan ng dalawa. Tatay naman, ano naman bang pumasok sa isip nyo? Nawawala na ba kayo sa sarili nyo? Gusto ko lang makatulong sa Kuya Rigor mo. At alam naman natin pareho na yun lamang ang tanging paraan. Siya ang bagong tagapagmana ng mutya. Hindi mo gustong tulungan si Kuya Rigor, Tay. Gusto mo lang talaga mabawi ang mutya at gagamitin mo pa si... Hindi totoo yan sinasabi mo, Greg. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi totoo yan. Tay,
Hindi pa ba kayo nadala nung una, ha? Dahil sa pagpilit nyo mabawi ang mutya, pati ang nanay napahamak. Nakita nyo naman kung ano ang kinahinatnan niya, di ba? Tapos ngayon, pinapunta nyo rito ang apo nyo para gawin din ang ginawa nyo sa nanay ko. Kapag nalaman to ni kuya, siguradong hindi niya na talaga kayo mapapatawad. Kaya bukas na bukas din eh. Kapag ginawa mo yan, kalimutan mo na rin naging tatay mo ko. Magsama kayong dalawa ni Rigor. Kahit walang masyadong naiintindihan sa mga naririnig, ay lumabas na lang si Coco ng kwarto para pigilan si Lolo Marciano at Tio Greg. Nagulat naman ang dalawa nang bigla siyang sumulpot. Oh, Coco! Pamangkin! Aba, maaga pa. Saan ka pupunta? Naalimpungatan lang po ako dahil narinig ko po kayo ni Lolo eh. Nag-aaway po ba kayo? Ha? Hindi ah. Di ba, tay? Oo, apo. Pasensya ka na kung medyo napalakas ang boses namin. Ganito lang talaga kami ni tatay. Ganito kami mag-uusap. Sige na, bumalik ka na uli sa kwarto mo. Dahil bukas igagala pa kita. Sige po. Gusto sanang itanong ng binata ang mga narinig kanina, pero pinigilan na lang din muna niya ang sarili. Medyo inaantok pa rin kasi talaga siya at halata namang walang balak magsabi ang kanyang lolo at tiyuhin. Kinabukasan ay tila parang walang nangyari at katulad ng ipinangako ni Tio Greg ay iginala niya sa baryo si Coco. Nag-enjoy naman ang binata at kahit maraming pagkakataon na magtanong sa tiyuhin ay hindi niya muna ginawa dahil ayaw niyang masira ang mood ng Ginoo. Pag-uwi nila pasado 8:00 ng gabi ay eksaktong tulog na si Lolo Marciano, kaya nagtungo na rin si Coco sa kanyang silid para magpahinga. Medyo napagod kasi siya sa dami ng napuntahan nila ng kanyang Tio Greg. Sa pangalawang gabi niya roon ay napanaginipan na naman niya ang kakaiba pero pamilyar na babae. Nakatayo na naman ito sa bintana ng silid at ang mga buto sa katawan ay naglalagutukan habang nagpapalit ng anyo. Napaatras siya sa takot habang nakatingin dito. Tigda rin sa wakas ang bagong tagapagmana ng mutya ng linta. Matutupad na rin ang matagal ko ng pinakahihintay. Halika at kunin mo ang mutya, Coco. Sino ka? Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Huwag mo kong patawanin. Ikaw ang may kailangan. Kaya ka nagpunta sa lugar na ito. Teka, sino ka man talaga? Pakiusap. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako. Titigil lang ako kapag nakuha ko na ang aking gusto, Coco. Paano mo nalaman ang tungkol sa tatay ko, ha? Humalakhak lang ang babaeng ibon at pagkatapos nun ay parabang nanghina na si Coco. Biglang nanginig ang kanyang tuhod at buong kalamnan. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan hanggang sa makaramdam siya ng pagkamanhid. Dahil sa matinding tensyon ay takot na takot siyang napatingin sa mahiwagang babae na pinagmamasdan lang siya sa kanyang kalagayan. Bilisan mo nang magpunta sa kagubatan para makuha ang hinahanap mong magpapagaling sa iyong tatay. Sino ka ba? Sino ka ba? Yun na lang ang kanyang nasabi bago unti-unting naglabo ang kanyang paningin. Humandusay siya sa kama at ang huli niyang narinig ay ang malalakas na alulong ng aso sa labas bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang pagkatao at mawalan siya ng malay tao. Kinabukasan ay napabalikwas ng bangon si Coco matapos maalala ang kanyang panaginip. Wisit na yan! Ano ba yung panaginip na yun? Lumabas siya ng kwarto habang nakahawak ang isang kamay sa kanyang sintido dahil medyo nananakit ang kanyang ulo dahil sa kakaisip. Nang makita naman siya ng tiyuhin
ay kagad siya nitong inakag sa dining room at pinagtimpla siya ng kape. Salamat po, Tiyo ha. Nasaan po pala si Lolo? Kakausapin ko na po sana siya tungkol dun sa sinasabi niyang tulong para kay tatay. Sinundo na naman si tatay ni Konsyel eh. Nanghihingi na naman ng tulong. Hindi nga sana sasama eh. Kaso nagmakaawa dahil nahihirapan na raw yung kapatid ni Konsi. Ay, ano ba yan? Ganun po ba? Mukhang medyo matatagalan po yata ako dito ng pag-i-stay ah. Tungkol nga pala ron sa sinasabing tulong ni tatay. Pasensya ka na pamangkin ha. Pero hindi na yun. Teka, paano ko masasabihin sa'yo? Bakit Tiyo, may problema ba? Hindi naman sa ganun. Pamangkin. Kaya lang kasi yun ipinangako sa'yo ni tatay. Sadyang imposibleng mangyari. Ano pong ibig niyo sabihing imposibleng mangyari, Tiyo? Ibig sabihin po ba nun niloloko lang po ako ni Lolo? Naku hindi pamangkin. Totoo sinasabi ni tatay. Hindi kanya niloloko. Kaya mapagaling si Kuya Roger ng mutya ng linta. Ang kaso lang ay nako. Ang kaso napaka-imposibleng makuha nun. Napakunot ng noo ang binata dahil sa hindi niya magets ang tinutukoy ng tiyuhin. Makailang beses niya na kasing narinig ang patungkol sa mutya ng linta sa mismong tiyuhin at sa mahiwagang babae. Alam kong hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko. Pero maniwala ka sa akin, pamangkin. Mapanganib ang kinaroroonan ng mutya na yun. Tiyo naman, kahit wala ako masyadong maintindihan sa sinasabi mo. Nagpunta ako rito kahit ayaw ni tatay dahil desperado na ako. Gagawin ko po ang lahat para bumalik po siya sa dati. Ayoko lang din na manganib ang buhay mo, pamangkin. Katulad na nangyari sa nanay namin. Doon sa Lola Soledad mo. Kung ganun, tama nga po ako nang hinala noong nakaraang madaling araw sa narinig ko. Nagtatalo po kayo ni Lolo tungkol sa bagay na magpapagaling kay tatay. Oo, pasensya ka na. Pasensya ka na kung tutol ako pero inuulit ko lang ha. Ayoko manganib ka dahil kapag nangyari yun, sigurado mas lalo magagalit sa amin si Kuya Rigor. Naiintindihan ko naman kayo, Tiyo, sa gusto niyong iparating. Pero kung makikita niyo lang po ang kalagayan ngayon ni tatay habang naghihirap sa dinaranas niyang depresyon, kung kayo nasa katayuan ko, sa tingin ko po, gagawin niyo rin po ang lahat o susuungin ang kahit na anong panganib para lang bumalik siya sa dati. Pero Coco, walang gamot na makapagpapabalik sa dati. Pero hindi po masamang sumubok. Kailangan ko pong subukan para kay tatay. Para po sa kapatid niyo. Kung mahal niyo po ang kuya niyo o si tatay, alam kong susuportahan niyo po ako. Katulad ng pagsuporta ni Lolo. Hindi na nagawang makasagot ni Tio Greg sapagkat dumating na si Aling Mokang. Tangan ang mga pagkain para sa kanilang agahan. Masayang pumasok ang ginang at inilapag ang mga pagkain kasama si Mang Kanor. Oh, heto na ang mga pagkain nyo. Pang-almusal. Dinaing na bangos na binudburan ko ng maraming kamatis at sibuyas. May skinless pa, saka tinapan na rin. O hala, sige. Kain na, Coco. O Greg, kain na. Maraming salamat po, Aling Mokang. Maraming salamat. Sumabay na kayo sa amin, Mokang, Kanor. Ay talagang sasabay ako sa pagkain dahil bukod sa hindi pa ako nag-aalmusal may ikikwento ako sa inyo. Malamang, hindi nyo pa nababalitaan dahil nandito lang kayo sa loob ng bahay. Pagkapwesto ni na Aling Mokang at Mang Kanor sa tapat ng hapagkainan, ay nagkwento kagad ito sa mga kasama. Alam nyo ba na yung mga turistang umakyat sa kilalang bundok dito malapit sa baryo? Natagpo ang patay lahat kanina lang umaga. Siguro nasa lagpas 10 yun. Nakita ko nga si Tatay Marciano kasama si Konsehal Abrogar, pati si Kapitan Aduares. Ang sabi-sabi nagsimula na naman daw sumalakay yung mga mandurugo. Ano pong sabi nyo? Mandurugo? Ano po yun? Isang klase yun ng aswang na alamat dito sa aming baryo. Klase ng aswang? May mga klase pala ang mga aswang? Abay, oo naman. Tanong mo dyan sa Tio Greg mo.
Hindi ko rin kasi masyadong alam yung itsura nun eh. Basta ako, sagap lang ng sagap ng chismis sa paligid. Sagap at chismis is my life. Ay nako, tumigil ka na nga Mokang. Kumain ka na lang dyan at magpakabusog ka. Ito namang si Greg, oo. Huwag ka nga masyadong KJ. Aliwin mo naman tong pamangkin mo sa mga kwentong probinsya. Isa pa, ang pamilya na naman ang biyasa pagdating sa mga ganyan. Lalo na si Tatay Marciano, na kilala kahit saang lugar dito sa probinsya bilang isang mahusay na albularyo. Oo nga naman po, Tiyo. Ano po ba yung mandurgo? Ang akala ko po kasi, basta sinabing aswang, yun na yun. Ngayon ko lang po nalaman na may mga uri rin pala ang aswang. Sabihin mo na, Greg. Nagtatanong na tong pamangkin mo, oh. Ikaw talaga, kahit kailan ka talaga Mokang. Inayos muna ng Ginoo ang sarili at pagkalaon ay saka siya lumagok ng tubig para linisin muna ang lalamunan. Si Coco naman ay sumubo ng makakain habang nakaantabay sa tsuhin na handa nang magkwento. Matagal nang laganap ang mga mandurugo dito sa baryo. Pero ayon sa matandang kwento o itinuturing na alamat ng mga taga rito, halos lahat o karamihan sa kanila ay ikinulong doon sa gitna ng masukal na kagubatan doon sa may bundok na sinasabi ni Mokang kanina. Ano nga pong itsura nila? Katulad po ba ng mga napapanood ko sa pelikula doon sa mga nakakatakot? Anong itsura po, tapos malalaki po ba ang pangil na kapag kinagat ka sa lege, siguradong tanggal ang leeg mo? Kapag nagpapalit anyo sila, hindi nagbabago ang itsura ng kanyang mga muka. Nananatili yung maganda at anyong tao. Pero malalaki ang pakpak nila at matatalim. Kumbaga kung ilalarawan, mga malalaking ibon sila na may mukha ng tao o sa madaling salita ay taong ibon. Katulad ng tipikal na aswang, hayok na hayok sila sa sariwang dugo at karne ng tao. Matapos marinig ang mga paliwanag na yon, ay bigla na lang sumagi sa isip ni Coco ang tungkol sa mahiwagang nilalang na madalas niyang nakikita magmula nang mapadpad siya sa baryo. Sa hindi malamang kadahilanan ay nangilabot ang kanyang katawan, pero pinilit niyang labanan ang takot dahil patuloy pa rin sa pagsasalaysay ang kanyang tsuhin. Kaya ganun ang itsura ng mga mandurugo dahil sila ay mga dating kinari. Sandali lang, Greg. Ano nga ulit ang kinari? Narinig ko minsan na nagkwento ng ganun si Tatay Marciano eh. Pinaniniwalaang ang mga kinari ay mga kalahating diwata at kalahating tao o mga nilalang na may dugo ng diwata. Magagandang nilalang sila na may pakpak ng ibon sa likuran. Kapag ang kinari ay umibig sa tao, ito ay magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo. Grabe, kaya pala nasa kagubatan lang sila ikinulong. Siguro makapangyarihan yung nagkulong sa kanila roon sa gubat. Pero sandali lang, kung may mga namatay na mga turista na kagagawa ng mga mandurugo, ibig sabihin lang nun, nakatakas na sila, hindi ba? May isang mandurugo ang malayang nakakagawa nun dahil nasa kanyang kalahating parte ng mutya ng linta. Pero hindi umaalis sa mandurugo na yun sa gubat hanggang hindi niya nakikita ang bagong tagapagmana ng kalahati pang parte ng nasabing mutya. Kung totoo yung sinasabi mo, Greg, kung hindi mandurugo ang pumatay sa mga turistang umakyat sa bundok, posible bang mga mababangis na hayop o mamamatay tao talaga ang pumaslang sa kanila? Posible. Pero posible rin na nakita na naman durugo ang bagong tagapagmana ng kalahati pang parte ng mutya ng linta. Ano ba kasi ang mutya ng linta na yan? Diyos mio naman. Kahit madalas ko na noon marinig yan sa mga matatanda, hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan. Habang patuloy sa pag-uusap, si Coco naman ay lalong nangamba sa mga narinig niya mula sa kanyang tsuhin. Bukod kasi sa ipiniliwanag ng Ginoo patungkol sa deskripsyon ng isang mandurugo, ay meron pa siyang nakumpirmang isang bagay. Naalala na naman tuloy niya ang tinig ng hinihilala niyang mandurugong dumadalaw sa kanya
magmula nang mapunta siya sa baryo. Dumating na rin sa wakas ang bagong tagapagbana ng mutya ng linta. Matutupad na rin ang matagal ko nang pinakahihintay. Halika at kunin mo ang mutya, Coco. Ikaw ang may kailangan, kaya nagpunta ka sa lugar na ito. Itigil lang ako kapag nakuha ko na ang aking gusto. Bilisan mo na't magpunta ka na sa kagubatan para makuha ang hinahanap mong magpapagaling sa iyong tatay. Nangamba ang binata matapos niyang mapagtanto ang ibig sabihin ng babaeng mandurugo na nagpapakita sa kanya sa kanyang panaginip. Naalala niya rin kasi nung nakaraan ang tungkol sa pagtatalo ng kanyang lolo Marciano at Tio Greg patungkol sa bagong tagapagmana ng mutya. Ang ibig bang sabihin nito? Ako yung tinutukoy na bagong tagapagmana ng mutya? O siya, tama na yan. Tama na muna ang kwentuhan at bilisan na natin kumain. Coco, isasama muna kita dahil mukhang matatagalan na naman si tatay dahil sa nangyari. Hindi na nakakibo ang binata at napatango na lang ito dahil alam niyang wala naman siyang magagawa. Maya-maya pa, ilang minuto pagkatapos mag-almusal, ay umattend na nga muna ng misa ang magtiyo habang sina Aling Mokang at Mang Kanor ay umuwi na. Nag-update na rin muna si Coco kay Aling Junicia dahil medyo mahina ang signal sa baryo. Mabilis na lumipas ang oras. Nauwi na naman sa paggala ang magtsuwin, pero kahit anong paglilibang ang gawin ng binata, ay panay-panay pa rin ang pagsagi sa isip niya ng tungkol sa mutya at mandurugo. Hindi na lang siya nagpapahalatang nangangamba dahil ayaw niya ring mag-alala ng gusto ang kanyang Tio Greg. At dahil sa dami ng iniisip, ay hindi na nakatiis pa ang binata. Habang pauwi na sila, pasado 4:30 ng hapon, ay napilitan siyang ipahinto ang owner type jeep sa gilid ng 100. Paghintong-paghinto ng sasakyan, ay sumuka nga kagad si Coco at hinagod naman pansamantala ni Tio Greg ang likod ng pamangkin. Ano nangyari sa'yo, pamangkin? Bakit nagsusuka ka? Di ko nga rin po alam, Tiyo eh. Siguro po dahil sa pagod lang to. Tara na po. Pagkaandar ng sasakyan, ay nagpahinga muna saglit si Coco hanggang sa siya ay makatulog. Hanggang sa tinangay ang kanyang diwa papunta sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Nasa gitna siya ng kapunuang napapalibutan ng matataas na bundok. Napalingon siya sa pinakasentro nang makita ang isang kumikinang-kinang na bagay. Nakapwesto ang nasabing bagay sa gitna naman ng maliit na lawa at napupuno yun ng napakaraming linta. Tinadya niyang singkitan ang kanyang mga mata para maaninag niya ng maayos kung ano ang bagay na kumikinang. At ganun na lang din ang pagkagulat niya nang bigla yung gumalaw at gumapang-gapang na katulad ng salinta. Teka, ano yun? Lintang kumikinang? Hindi na niya nagawang makalapit sapagkat biglang nagbago ang aura ng kapaligiran. Tila ba bigla na lang yung nilukob ng matinding kadiliman. At mula sa hindi kalayuan ay isang nakakapangilabot na alulong ng halimaw ang kanyang narinig. Pagtingin niya sa dumidilim na kalangitan, ay gano'n na lang ang pagkasindak niya matapos makita ang nagliliparang mga mandurugo pasugod sa kanya. Napatakbo siya subalit napahinturin ng lumagapak sa kanyang harapan ang mandurugong madalas na nagpapakita sa kanya. Nasasabik na ako makuha at makumpleto ang kapangyarihan ng mutya. Pagkasunggab ng halimaw, ay biglang napadilat si Coco. Nang igala niya ang paningin, ay nakahinto na pala ang owner jeep at eksaktong kabababa lang ng kanyang tsuwin ng sasakyan. Di na muna sana kita i-istorboin eh, pero nagising ka na. Tara na sa loob, dahil mukhang nasa loob na si tatay. May kailangan tayong pag-usapan na importante. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay hinanap niya kagad ang lolo at nakita niyang seryosong nakikipag-usap ang lolo niya kay Kapitan Aduares
at Konsehal Abrugar. Dahil doon ay nakiusap muna si Coco sa kanyang tiyuhin na magpapahinga muna siya saglit sa silid dahil ramdam pa rin ng binata ang pagod. Pagdating sa kwarto ay binuksan niya ang bintana pero wala naman siyang nakita kundi katiting na mga liwanag mula sa malayong bahay. Lumangap lang siya ng sariwang hangin habang patuloy na iniisip ang tungkol sa mandurugo. Sa totoo lang ay nangangamba na rin siya sa mga nangyayari. Napabuntong hininga na lang siya at nang isasara na sana niya ang kurtina nang may maaninag siya sa labas ng bahay. Malinaw na malinaw niyang namataan ang mandurugo na nakadapo sa matabang sanga ng isang puno. Gumapang kagad ang matinding kilabot sa kanyang dibdib kaya hindi niya naiwasang mapasigaw ng malakas nang dahil sa takot. Mandurugo! May mandurugo sa labas ng bahay! Tiyo! Lolo! May mandurugo! Dali-daling nagtungo sa kwarto niya sina Lolo Marciano at Tio Greg kasama ang kapitan at konsehal. Pagsilip nilang lahat ng bintana ay ganun na nga lang ang gulat nila nang makita ang nasabing mandurugo. Ngumiti muna yon nang makahulugan bago lumipad palayo sa lugar na yon. Gulat na gulat naman sina Kapitan Aduares at Konsehal Abrugar sa itsura ng aswang sapagkat namumukaan nila yon. Tay, nakita niyo po ba yun? Oo, Greg. Totoo ngang nagbalik na siya. Pagkatapos ng nangyari, ay kagad ngang nagpatawag ng pulong si Kapitan Aduares. Subalit hiniling muna ni Lolo Marciano na sila-sila na lang munang apat ang mag-usap-usap dahil may kailangan siyang sabihin sa kanyang apo. Mabuti na lang ay pumayag ang kapitan kaya kagad silang nag-usap-usap kahit ang totoo ay naguguluhan pa rin talaga si Coco sa mga nangyayari. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Coco. Sa lalong madaling panahon, kailangan mo nang umuwi. Kaya pagsikat ng araw, ay ihahatid ka na ng Tio Greg mo papuntang daungan. Teka lang po, Lolo. Bakit po? Paano na po yung sinasabi niyong bagay na makakatulong kay tatay? Dahil sa insidente ng pagkamatay ng mga turista sa bundok, kaya kinailangan kong gawin ito. Isa pa, tama ang Tio Greg mo. Delikado para sa'yo at para sa mga taga-baryo kung mananatili ka pa rito. Ano po ba nangyayari? Coco, pamangkin, makinig ka na lang sa sinasabi ni tatay. Para to sa kapakanan mo at ng mga taga-baryo. Pero paano po ang tatay ko? Alam ko medyo selfish akong pakinggan pero ang ipinunta ko po rito para mahanap po magpapabuti sa kalagayan ng tatay ko. Ng kapatid niyo po. Na anak niyo po, Lolo Marciano. Apo, higit sa lahat ng nandito, ako ang mas nakakaintindi sa'yo. Maniwala ka man o sa hindi, pero hindi natin pwedeng isakripisyo ang nakararami para lang sa kapakanan ng isang tao. Natigilan at napanganga si Coco sa kanyang narinig, sapagkat hindi niya sukat akalain na manggagaling mismo sa kanyang lolo ang mga salitang yon. Naririnig niyo po ba ang mga sinasabi niyo, Lolo? Naririnig niyo po ba? Anak niyo po ang tatay ko, Lo. Hindi ako nagtataka kung bakit kayo iniwan ni tatay. Ngayon na-realize ko na po kung anong klaseng mga tao kayo rito. Tama nga ang tatay na hindi dapat ako magpunta rito. Hindi po ako makapaniwala na sarili mong anak kaya mong ipagpalit sa ibang tao. Tumigil ka na, Coco! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Dapat po pala talaga hindi na ako pumunta rito. Kung alam ko lang, nakinig na lang sana ako sa tatay ko. Totoo palang makasarili kayo at mga walang kwenta. Nagulat na lang ang binata nang dumampi sa kanyang pisngi ang kamao ni Tio Greg. Uunday pa sana ang Ginoo ng pangalawang suntok pero umawat na sina Kapitan Aduares at Konsehal Abrugar. Si Coco naman ay napasandal lang sa isang gilid habang dinadama ang pisnging natamaan ng sapak. Nagtungo naman si Tio Greg sa silid ng kanyang ama at merong kinuwang lumang larawan bago muling nagpatuloy.
Nakita mo ba yung mandurugong nagpunta rito kanina? Nakita mo ba? Tama na yan, Greg. Tama na! Huwag niyo akong pigilan, Tay. Dahil dapat malaman ng aroganting Manilenyong ito yung katotohanan. Makinig kang mabuti, Coco, ha? Yung mandurugo na yon. Ayan! Tignan mo mabuti! Titigan mo! Pagkahagis na pagkahagis ng larawan, ay nanlaki ang mga mata ni Coco sa kanyang nakita. Ang may edad na babae na nasa larawan ng family picture ng Martinez ay kamukha ng mandurugong nakita nila kanina, pati ng palagi niya ring nakikita. May isa pa dong babae na batang-bata pa ang itsura, nakahawig naman ni Tatay Rigor at Tio Greg. Kahawig niya po yung mandurugo ah. Dahil si Soledad ang mandurugo na nakita natin kanina, ang asawa ko, ang lola mo. Namilog ang mga mata ni Coco sa kanyang narinig at tila nilamon naman ng matinding katahimikan ang buong paligid. Dahil hindi makapaniwala sa mga narinig, ay hindi na tuloy alam ng binata kung ano ang magiging reaksyon. Nagilty tuloy siya bigla sa mga nasabi kanina, kaya napaupo na lang siya sa isang gilid habang nakikinig sa pagsasalaysay ng kanyang lolo. Galing sa hindi pagkaraniwang angkan ng lahi natin, ang lola Soledad mo ay isang kaniri. Sila yung mga taong may dugong diwata kung tawagin, habang ako naman ay galing sa lahi ng mga albularyo. Noon ay lipa na ang mga mandurugo sa baryo. Pero sa tulong ng unang kaniri na pinagkalooban ng mutya ng linta, nagapi ang mga nasabing aswang. Kaya lang, 30 taon nang nakalilipas, nakagawa ako ng isang pagkakasala laban sa lola Soledad mo. At ang naging kabayaran nito ay ang pagiging mandurugo niya. Dahil yun ang mangyayari sa isang kaniri kapag nagkaroon ng lamat ang kanilang sinumpaang pagmamahalan. Pasensya na po sa mga nasabi ko kanina, Lolo. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya, Apo. Katanggap-tanggap naman ang mga sinabi mo. Ginamit ko ang kapangyarihan ng mutya ng linta para mabawi ang lola Soledad mo. Pero sa halip na mangyari yon, ay mas lalong lumala ang sitwasyon. At sa hindi rin may paliwanag na pangyayari, sa dami ng hiwaga sa mundo, ay nahati ang mutya. Ang kalahati ay napunta sa lola Soledad mo na naging mandurugo, at ang kalahati ay nanatili sa gitna ng kabundukan, naghihintay sa bagong tagapamahala nito. Ganun po ba? Ngayon po'y naiintindihan ko na. Yun ang dahilan kung bakit nagalit si Kuya Rigor kay tatay. Simula nun, umalis na siya rito sa probinsya at bumuo ng sariling pamilya niya. Tiyo, pasensya na rin po kayo sa akin. Pasensya ka na rin sa akin kung nasaktan kita. Ngayon, kailangan mo maintindihan na kaya kailangan mo nang umalis dito para hindi na muli magambala ng mga mandurugo ang mga taga-baryo. Nagising lang sila dahil sa iyo eh. Kung tama po ang naiisip ko, ako ba ang tinutukoy na bagong tagapagmana ng kalahating mutya? Pagtango ng mag-ama ay eksakto naman na merong isang babaeng pumasok na ikinagulat nilang lahat. Ito yung isang babaeng nasa larawan, nakamuka ng magkapatid na si Rigor at si Greg. Sino po siya? Siya ang tiya Gemma mo, bunsong kapatid ni Rigor at Greg. Hindi alam ni Coco kung ano ang mararamdaman niya dahil sa dami ng revelasyon na nalaman niya sa loob lang ng maiksing oras. Para tuloy na nakit ang kanyang ulo at nang mapansin yun ng kanyang lolo, ay nagpasya silang magpahinga na muna at putulin ang pag-uusap. Nakapagdesisyon naman na ang lahat na uuwi na sa Maynila kinabukasan si Coco at ang magre-resolba ng problema patungkol sa mandurugo ay ang mga naiwan sa baryo. Hindi na rin siya masyadong nakipagdiskusyon kahit ang totoo ay marami pa siyang gustong itanong, lalo na't dumating ang sinasabing kanyang tiyahin na ngayon niya lang din nakita. Hindi naman kasi sinabi noon ng kanyang tatay Rigor na meron pa tong kapatid na babae. Hindi na lang din niya ipinahalata
Pero matinding takot talaga ang nararamdaman niya para kay Tia Gemma sa hindi niya rin malamang dahilan. Kaya pagpasok niya sa kwarto ay para siyang bata na napahiga sa kama habang yakap-yakap ang unan. Parang mas nakakatakot pa kaysa sa mandarugo ang aura ni Tia Gemma. Parang may kakaiba talaga sa kanya na hindi ko maintindihan. Mahina niyang nasambunutan ang sarili habang nakatingin sa kisame ng bahay. Pinili niyang ibahin ang takbo ng utak at mag-isip ng mga masasayang bagay. Kaya lang ay nakarinig naman siya ng malakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Pilit niyang iwinaksi ang namumuo na namang takot at nagtakip na lang ng tenga gamit ang unan. Pumikit siya at sinikap na makatulog hanggang sa magawa niya ngayon. Kahit papano ay lumalim din naman ang kanyang pagtulog at nagising kinabukasan dahil sa tila bulungan ng mga tao sa kusina. Lumabas kagad siya ng kwarto dahil nga sa pag-aakala ngayong araw na siya uuwi sa Maynila. Subalit nang marinig niya ang boses ni Aling Mokang, ay tumungo kagad siya sa kusina. Naabutan niya roon nakausap ng ginang ang kanyang Tiyo Greg at si Mang Kanor. Kaya lumapit siya at nagtanong habang umiinom ng tubig. Naputol tuloy kung anong ikinikwento ni Aling Mokang. Tiyo, anong oras niyo po ako ihatid sa daungan? Uuwi na pala tong pamangkin mo. Ano siya makakauwi ngayon yan, Greg? Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Aling Mokang? Yung kaisa-isang tulay na nagtudugtong dito sa baryo papasok at palabas, nabuwag kagabi. Umulan kasi ng pagkalakas-lakas sa bundok, kaya ayun, umano ng napakalakas na tubig at tinamaan ng tulay. Ang sabi ng mga kakilala ko tsismosa, nakarinig pa sila ng malakas na dagundong. Yun naman pala yun, nasira na pala yung tulay. Kaya hindi ka makakauwi, iho. Hindi ka rin pwede makapagbangka patawid sa kabila dahil malakas pa rin ang agos ng tubig. Abay, napakadelikado, baka kumapano ka. Ano pong gagawin natin ngayon, Tiyo? Hindi ko rin alam, pamangkin. Hintayin na lang natin ang pagbabalik ni tatay. Ang sabi niya kasi, wag daw muna kitang iiwan dito. Napatingin na lang si Coco sa Chewin. Nakita rin sa ilatsa ng muka ang matinding pag-aalala at pagkadismaya. Nasaan po ba sila Lolo at si Tia Gemma? Nasalubong ko kanina ang tiya mo, pero hindi ko rin naman alam kung saan pupunta yon. Sanay na kasi kami ron na pasulpot-sulpot. Si Tatay Marciano mo naman kasama naman nila kapitan at konsehal. Bukod kasi sa nangyari dyan sa tulay, ito nga't ikikwento namin sa Chewin mo yung nakakatakot na nangyari kagabi. Ano po yun? Abay, akalain mo kagabi. Ayon sa mga tanod na nagro-ronda, may namataang mandurugo na paikot-ikot dito sa baryo. Umalis sila kapitan at sinama ni Tatay Marciano para makumpirma kung mandurugo ang bumibiktima sa mga alagang hayop na maging doon sa kabilang baryo. Sana naman po, hindi mandurugo ang bibiktima. Tiyo, ano po sa palagay nyo? Alam mo naman ang sagot, pamangkin. Ikaw naman, Grego, napakaseryoso mo naman yata ngayong araw at iba yata ang mood mo ngayon Para kang babaeng merong buwan ng dalaw. Coco, pasensyahan mo na yung tsuhin mo. Minsan talaga'y ganyan yan. Kaya nga hindi nakapag-asawa Pabago-bago ng pag-uugali. Ang hirap niyang ispilengin. Palibasa February ang birthday. Okay lang po, Aling Mokang. Alam ko naman na talaga ang sagot Eksaktong pagkasabi nun ni Coco ay siya namang pagdating ni Tia Gemma na kagad siyang kinausap. Napatayo sa upuan si Tiyo Greg dahil sa sinabi ng bunso niyang kapatid. Tinanong kasi ng ginang si Coco kung nanaginip ito o nagkaroon ng pangitain patungkol sa mandurugo. Nang sumagot ng oo ang binata, ay nagpaliwanag nga kagad ng seryoso ang kanyang tiyahin. Ayon pa kay Tia Gemma, ang pangitaing yun ay isa sa pagpapatunay na siya nga ang bagong tagapangalaga ng mutya ng linta. Isa sa mga dahilan kung bakit nagpapaalis-alis ang ginang sa baryo dahil sinasaliksik niya ang mga bagay na maaari pang makatulong sa kanilang pamilya. Hindi lang para mapagaling
si Ginoong Rigor o mabawi at mailigtas si Aling Soledad, kundi para na rin tuluyang matuldukan ang napipintong paglaya ng mga mandurugo sa baryo. Nagulat ng gusto sina Aling Mokang, Mang Kanor at Coco, lalong-lalo na si Tio Greg, sapagkat ngayon niya lang narinig na magsalita patungkol doon ang bunso niyang kapatid. Noon kasi ay tila walang pakialam si Gemma sa mga nangyayari sa kanyang pamilya, kaya hindi rin masyadong naging malapit ang loob dito ni Greg. At ngayon, naririnig niya ang bunsong kapatid ay parang gusto niyang maiyak sa tuwa at humingi na rin ng tawad sapagkat mali ang naging panghuhusga niya. Habang wala pa si Lolo Marciano, ay nagsagawa muna ng orasyong pamproteksyon si Tia Gemma kay Coco. Nagulat naman si Tio Greg dahil hindi niya rin lubos akalain na mas marunong pa sa kanya ang bunsong kapatid pagdating sa bagay na yon. Nagbigkas lang ng mga salitang pang-orasyon ang ginang at ipinaulit niya sa binatang Manileño. Makalipas ang ilang minuto, nang matapos sila, ay naramdaman kagad ni Coco ang matinding pagbabago sa kanyang katawan. Pakiwari niya ay ligtas na siya sa kahit na anong panganib, pero nagbabala pa rin si Tia Gemma dahil mandurugong may taglay na kalahating kapangyarihan ang kanilang kalaban na walang iba kundi si Lola Soledad na isa rin sa mahal nila sa buhay, ang kanyang lola. Maraming salamat po, Tia Gemma. At gusto ko lang din pong humingi ng tawad kasi nung una ko po kayo nakita natakot po talaga ako sa taglay niyong aura. Mapandaya po talaga kung minsan ang tinatawag na first impression. Ako rin, Gemma. Pasensya ka na kung nausgahan kita kagad sa maraming bagay na nakikita ko. Kaya lumayo ang loob ko sa'yo. Lahat pala na naiisip ko ay mali. Hindi pala totoong wala kang pakialam sa pamilya natin. Kabaligtaran pala ang lahat. Sigurado matutuwa ang tatay kapag nalaman niya na may kaalaman ka rin pagdating sa mga ginagawa niya. Nakangiting nagpaliwanag si Gemma na mismong si Lolo Marciano ang nagtuturo sa kanya. Napaismid naman si Greg sapagkat pakiramdam niya ay pinagtaguan siya ng ama patungkol sa bagay na yon. Pabira! Parang naisahan niyo yata ako ni tatay Ikaw kasi yata, Tiyo. Puro lang kasiyahan yata ang inaatupag mo rito Naisahan ka tuloy nila Lolo at Tia. Mabilis na lumipas ang oras. Pagdating ni Lolo Marciano ay nakumpirma nga na mandurugo ang sumalakay sa mga hayop ni Kamiging. Kamuntikan pa nga siyang madamay. Mabuti na lang daw ay tumalon siya sa balon at doon nagtago. Dahil tuloy sa nangyari, ay umugong na nga ang balibalita patungkol sa muling pag-aasik ng lagim ng mandurugo sa baryo. Hindi na ito mapagtakpan dahil marami na ang nakakaalam sa nangyari. Pagsapit ng 10:00 ng hating gabi, habang nasa silid, ay muling sumagi sa isip ni Coco ang sinabi kanina ng kanyang lolo habang naghahapunan sila. Kadalasan kasi kapag nagkakaroon ng bulos, ilang araw na nagiging mataas ang tubig sa ilog, kaya walang nagtatangkang lumusong doon. Mga ilang araw ding magtitiis ang mga taga-baryo na hindi makatawid sa kabila, lalo na ngayong nasira na ang tulay dahil na rin sa kalumaan. Ilang araw na lang pala at uuwi na ako. Hindi ko rin pala madadala pa uwi ang inaasahan ko magpapabalik sa dating sigla ng tatay ko. Pero okay na rin itong nangyari. At least, nakilala ko ang buong pamilya ni tatay. Biruin mo yun? May lahi pala akong kaniri at albularyo. Ang akala ko, sa pantaserye ko lang napapanood ng mga ganito. Meron pala talaga sa totoong buhay. Napabuntong hininga siya at pumikit sa kahinayaan ng sarili na anurin ang diwa sa karimlan. Dahil na rin sa pagod, ay lumalim din kagad ang pagtulog niya. Subalit napabalikwas siya ng bangon nang biglang hatakin ng kanyang Tia Gemma. Pagdilat ng mga mata ay nakita niya rin ang Lolo Marciano at Tio Greg. Apo, ipinaliwanag na sa akin ni Tia Gemma mo ang lahat. Tatanungin kita ngayon na seryoso.
Handa ka ba sa anumang mangyayari kung sakaling kukunin natin ang kalahati ng mutya? Opo, Lolo. Aaminin ko po, kinakabahan po ko. Dahil wala po akong kahit na anong kaalaman sa mga nangyayari. Pero yung determinasyon ko mapabuti ang tatay ko, yun po magiging lakas ko. Kung ganon, nakapagdesisyon na rin kami at napagtanto ko na ang lahat ng to ay para rin sa ating pamilya. Sa tatay mo, sa lola Soledad mo, at sa mga kababaryo. Ililigtas natin silang lahat. Magtutulong-tulong tayo. Kung ganon, di niyo na po muna ako pauuwiin, Lolo. Tiyo? Tiya? Tulad na sinabi ni tatay, haharapin natin to bilang isang buong pamilya. Kukunin natin ang mutya ng linta para mapagaling si Kuya Rigor at ililigtas natin ang Nanay Soledad, pati ang baryo. Kailangan na natin tapusin to. Katulad na sinabi ni Gemma, ito na ang tamang panahon at hindi aksidente na naparito ka. Maraming salamat po, Tiyo. Lolo, Tiya. Pagkatapos nilang magyakapan, ay wala na nga silang inaksayang sandali. Gamit ang owner-type jeep, ay nagtungo na sila sa ibaba ng bundok malapit sa kinaroroonan ng Mandurugo. Dumating din doon ang sasakyan ni Kapitan Aduares, Konsehal Abrugar at ang iba pa. Pero hindi na sumama ang dalawang opisyal. Ang grupo kasi nila ang magbabantay sa baryo kung sakaling merong sumalakay. Kinausap lang ni Lolo Marciano ang kapitan at pagkatapos ay umalis na sila kasama ang iilang kalalakihan. Maya-maya pa ay narating na nila ang isang maliit na kubo. Pagpasok dito ay tumambad kagad sa paningin ni Coco ang isang malaking lumang mesa na may nakatirik na iba't ibang hugis at laki ng kandilang puti at pula. May mga tuyong dahon din na nakalagay doon at iba't ibang uri ng sandata at pangontra laban sa alagad ng kadiliman. Tumayo si Lolo Marciano sa tapat ng mga to at saka inorasyonan ang nasabing mga sandata at pangontra. Pagkatapos bigkasin yun ng matandang albularyo ng 3 beses, ay sumenyas na si Tia Gemma sa mga kalalakihan na kumuha ng mga sandata at pangontra na kaya nilang gamitin. Nang lumabas na ang mga kalalakihan, ay nag-focus naman ang mag-amang albularyo kay Coco. Naramdam ang tensyon. Huwag kang mag-alala, Apo. Naniniwala kaming magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka lang din at hindi ka pababayaan ng manlilikha. Maraming salamat po, Lolo. Tiya. Ngayon ay pagkakalooban ka ulit namin ni Gemma ng isang orasyon na magpapatibay sa iyo sa laban na to. Limitado lang ang oras, pero naniniwala kami na bago yun matapos, ay nasa iyo na ang mutya ng lintang magliligtas sa ating lahat. Wala nang nagsalita sa kanilang tatlo. Pagkatapos nun, sinimulan na ni Tia Gemma ang paunang orasyon. Sumabay naman si Lolo Marciano pagkalaon at matapos ang 6 na ulit na pagbibigkas ng orasyon, ay saka na nagbigkas ng panapos ang matandang albularyo. Pagtapik ng matandang lalaki sa noo ng kanyang apo, ay damang-dama nga ni Coco ang malumanay, malakas at nakakaginhawang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos ng orasyon, ay sobrang gaan ng kanyang pakiramdam na para siyang nakalutang sa alapaap. Grabe tong pakiramdam ko, Lolo, Tiya, para ako nasa langit. Ang gaan ng pakiramdam ko ang ginawa. Ang kaginawaang yan ang magliligtas sa iyo laban sa kasamaan na po. Ngayon umanda ka na dahil ito na ang takdang panahon. Pagkatapos ng mga orasyon, ay lumabas na sila ng silid at doon nga ay tinipon na ni Lolo Marciano ang mga kasamaan bago magpaliwanag. Sa gitna ng kabundukan ay nakakulong ang mga mandurugo. Subalit dahil sa isang pagkakamali, merong malayang nakakalabas-masok ng kanilang piitan. Dahil yon sa kalahating kapangyarihan ng mutya ng linta at natitirang kalahati ay nandun mismo sa pinakagitnang lawa. Naghihintay sa bagong tagapagmana.
Yun ay walang iba kundi si Coco Martinez, ang huling tagapagmana sa aming angkan. Narito tayong lahat para tulungan siyang makuha ang mutya sa abot ng ating makakaya. Gagawin natin ang lahat ng ating tungkulin hanggang sa matapos ang ating misyon. Sa oras na magtagumpay tayong lahat, ay maliligtas na ang buong baryo, hindi lamang sa mga mandurugo, kundi sa kahit na anong masasamang kampon ng kadiliman. Makakaasa ba kami sa inyong tulong at suporta, mga kababaryo? Nagsigawan ang mga tao na halatang puno ng determinasyon at tapang na mailigtas ang buong baryo laban sa kampon ng kadiliman. Subalit ako na nagsasabi sa inyong lahat, hindi basta-basta makukuha ang mutya na yon, sapagkat nasa mandurugo ang kalahati ng mutya. Biyasa siya doon sa paggamit, kahit hindi buong kapangyarihan. Hindi niyo rin naman kailangan mangamba, dahil meron kayong sandata at pangontra. Ang hiling ko lamang ay, ingatan tayong lahat ng may kapal. Muling nagsigawan ang mga tao at pagkatapos nun ay muli ring hinarap ni Lolo Marciano ang kanyang apo. Apo, ikaw ang pag-asa ng mga taga-baryo. Mag-iingat ka, dahil hindi na ako sasama pa sa inyo. Babalik ako sa baryo para maging katuwang nila kapitan kung sakaling merong gawing kakaiba si Soledad at gamitin ang kapangyarihan ng mutya na nasa kanya. Mag-iingat po kayo, Lolo Marciano. Ikaw din na po. Huwag kang mangamba pagdating sa pakikipaglaban, dahil bukod sa Tiyo Greg at Tia Gemma mo, kasama mo ang ibang taga-baryo na handa kang tulungan. Ang tanging layunin mo lang ay kunin ang natitirang kalahati ng mutya, at sa oras na mapasakamay mo yon ay kusang mawawala ang bisa ng natitirang kalahati kay Soledad. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo, Lolo. Pagkatapos nilang magyakapan, ay wala na silang sinayang na pagkakataon sapagkat lumalalim na ang gabi at mas lalong nangingibabaw ang kapangyarihan ng mandurugo. Kailangan na nilang makapunta sa gitna ng lawa para makuha ang kanilang pakay. Pagkasenyas ni Tio Greg sa mga kasama, ay magkakasunod nilang tinahak ang daan papunta sa nasabing lokasyon. Makalipas ang ilang minuto, pagkapasok pa lang nila sa kagubatan, ay humangin na kagad ng pagkalakas-lakas. At pagkatapos, umuyog ang mga puno na tila nagsasayawan at nagliliparan ang iba't ibang uri ng ibon na tila nabulahaw. Sinundan yon ng nakakakilabot na alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Dahilan naman para panayuan ng balahibo si Coco. Nagmasid sila sa paligid at naging alerto, sapagkat nararamdaman na nilang may nagbabadyang kung anong panganib. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng kung anong mga bungisngis hanggang sa palakasyon ng palakas. Teka, ano yung bungisngis na yun? Malamang, ginamit na naman durugo ang kaalaman niya sa mutya. Ano-ano po ba ang kapangyarihan taglay ng mutya ng linta, Tiyo? May 3 uri ang mutya ng linta. Ang itim, puti, at ang kumikinang. Ang taglay na mutya ng angkan natin ay kumikinang na siyang pinakamalakas na uri sa 3. Marami itong tinatagong kapangyarihan at isa na roon ang kakayahang malampasan ng anumang sumpa. Ito ang dahilan kung bakit malaya nakakalabas-masok si inay kahit pa sa selyado ang gubat. Pangalawa, may kakayahan itong makakontrol ng mga mahihinang klase ng alagad ng kadiliman, katulad na lamang ng lamang lupa, masasamang elemento, engkanto o kung ano-ano pang nandito sa gubat. Maliban sa tao at hayop. Basta, marami pa tong tagong kapangyarihan na ang tanging tagapangalaga lang ang makakadiskubre sa kanyang panahon at oras. Ganun po pala. Salamat po sa mga sinabi niyo, Tiyo. Natigilan na silang lahat sapagkat mas tumindi pa ang mga bungisngis na kanilang naririnig. Naging alerto ang lahat, katulad ng bili ni Lola Marciano, hanggang sa magkakasunod na nagsulputan ang iba't ibang uri ng mga lamang lupa. May mapupulang mga mata, para tong mga diwende, pero na magnitian
ay biglang tumambad sa kanilang lahat ang matatalim nitong mga pangil. Ganun na lang ang gulat ni Coco sapagkat sa unang pagkakataon ay ngayon lang siya nakakita ng ganung klaseng nilalang. Humanda kayong lahat! Nandyan na mga kalaban! Ano mga yan? Mga laman lupa yan na nabahiran ng kapangyarihan ng mutya ng linta, kaya mas tumindin taglay nilang kapangyarihan at kadiliman. Nang sumalakay ang mga yon, ay mabilis na natugis ng mga kalalakihan ng walang kahirap-hirap ang mga elemento na yon. Naghalo naman ang takot at tuwa kay Coco matapos makita ang nangyaring labanan, pero napawi ang nararamdaman niyang tuwa dahil meron pang dumating na isang uri ng halimaw. Nangingintab ang maitim nitong mga balat, namumula at namimilog ang mga matang matalim kung makatingin, patulis ang hugis ng tenga, nakausli ang mga buto, mahaba ang pangil, naglalaway at umaangil na parang asong ulol. Pagkakita roon, ay kagad kinumutan ng takot ang binata. Bigla tuloy siyang napasiksik sa isang puno habang sina Tio Greg, Tia Gemma at ang iba pang mga kalalakihan ay nakipaglaban sa mga halimaw na hindi rin nila mawari kung anong klase. Habang tinitignan niya ang mga kasama, ay hindi niya rin alam ang gagawin. Bigla na lang kasing nangatog ang kanyang mga tuhod sapagkat unti-unti na siyang nilalamon na matinding pagkakasindak. Sa isang iglap ay parabang nawala ang kaninang tapang na bitbit niya. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Dahil doon ay hindi niya namalayan ang isang dambuhalang halimaw na biglang sumalakay sa kanya mula sa likuran. Sinunggaban siya nito sa leeg. Mabuti na lang ay meron siyang orasyon na proteksyon, kaya naputol lang ang matatalim na pangil ng kalaban na ikinagulat niya rin. Ano nangyari? Dahil yun sa orasyon na ginawa nila Tatay at Gemma kanina. Natigilan na si Tio Greg sa pagsasalita sapagkat kitang-kita niya kung paano ubod lakas na idinikit ng halimaw si Coco sa isang puno. Tumama ang ulo niya sa puno, dahilan para makaramdam siya na matinding pagkahilo. Hindi na rin tuloy masyadong maintindihan ng binata ang pangyayari dahil sa panlalabo ng paningin, pero nakita niyang humandusay na ang malaasong halimaw matapos tong sabay na puntiryahin ng kanyang Tio Greg at Tia Gemma gamit ang kanilang mga sandata. Susubukan niya pa sanang tumayo, kaya lang ay tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin at nawalan ng malay tao. Napadilat na lang siya matapos niyang marinig ang pamilyar na boses. Pumonekta ako sa iyo gamit ang kapangyarihang taglay ng mutya ng linta. Pero limitado lang to dahil hindi buo ang mutyang nasa akin. Oo nga. Ikaw nga si Lola Soledad ko. Pakiusap, itigil mo na to. Ibalik mo na sa akin ang mutya. Nagpapatawa ka ba, Coco? Kung gusto mo makuha ang mutya, bilisan mong pumunta sa lawa at hihintayin kita. Pero wag mo kong hintayin na mainip dahil siguradong paglalaroan ko, hindi lang ang mga kasama mo ngayon, kundi ang lahat ng tao sa baryo. Isang malakas at nakakakilabot na halakhak ng demonyo ang huling narinig ng binata bago siya maimasmasan. Naabutan niya ang sarili na inaakay ni Tio Greg at Tia Gemma, kaya bumitaw kagad siya sa dalawa dahil sa hiya. Alam niya rin kasing nahihirapan na ang dalawa sa pakikipaglaban, katulad ng iba nilang kasamahan na nagpapatuloy pa rin sa pakikipagsagupa kahit mga sugatan na. Ayos ka na ba, pamangkin? Pasensya na't nahuli ako. Muntik ka patuloy mapahamak. Wala po kayong dapat ihingi ng pasensya, Tio. Okay lang po ako at huwag niyo po ako masyadong alalahanin. Hindi na halos natapos ni Coco ang pagsasalita sapagkat mula sa hindi kalayuan sa mataas na burol na kita sa kanilang kinatatayuan ay sumambulat sa kanila ang mga itim na engkantong nasa higit 20 ang dami. Pinagmasdan niya ang mga kasama na alam niyang pagod na rin dahil sa pakikipaglaban, kaya tinawag niya ang lahat sa kamatapang na nagsalita.
Mga kasama! Alam ko pong pagod na kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-alalay sa akin. Huwag po kayo mag-alala, Tio Greg, Tia Gemma. At sa inyong lahat, nakasama ko ngayon. Gagawin ko po mga kaya ko para makuha ang pag-asa nating lahat. Ang kalahati ng mutya ng linta. Sama-sama nating iligtas ang baryo at ang isa-isa. Walang mamamatay sa ating lahat dito. At uuwi tayo ng ligtas. Dahil sa determinasyong yun, ay ramdam na ramdam niya ang malaking pagbabago sa kanyang katayuan. Maya-maya pa, pagkatango ni na Tio Greg at Tia Gemma at ng iba pa, ay sabay-sabay silang napatingin sa kalangitan sapagkat pansamantalang natakpan ng ulap ang bilog na buwan at mga bituing nagniningning na siyang nagdidilig ng liwanag sa buong kagubatan. Sinundan yun na magkakasabay na paghiyaw ng mga engkantong itim na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mandurugo. Pagkalaon ay magkakasunod tong sumalakay sa kanilang lahat. Maganda kayo mga kasama! Pasugod na sila! Lalaban tayo hanggang kamatayan! Huwag kayong papayag na sila magwagi! Taglay natin ang orasyon ng pinakamahuhusay na albularyo sa ating baryo! Ipagmalaki natin to! At ipakita sa mga alagad ng kadiliman na to na hindi nila tayo kayang gapiin kahit tayo ay mga tao lang! Ang unang sumalakay na engkantong itim na sumulpot sa isang malaking puno ay kagad tinamaan ng tulos na gamit ni Tio Greg. Sinundan yun ng paghagis naman ng tabak ni Tia Gemma. Ngumiti naman si Coco pagkakita sa mga yon dahil sa buong buhay niya ay ngayon niya lang nakita ang tiyo at tiya na makipaglaban. Bigla tuloy naisip ng binata na nung kabataan ng kanyang tatay Rigor, marahil ay ganito rin yun makipaglaban. Tila nabasa naman ni Tio Greg ang laman ng kanyang isip, kaya habang nakikipagtunggali sa isang engkantong itim, ay napangiti yung nagsalita na hindi alintana ang pagod. Nata pa kami ni Kuya Rigor. Alam na namin na siya susunod sa yapak ni tatay na dati rin tagatugis sa mga aswang at kung ano-ano pang masasamang alagad ng kadiliman. Kung ganun po, gusto ko rin po maging katulad yung lahat dahil isa akong Martinez at nasa lahi natin ang pagiging manunugis. Pinapangako ko pong magiging mahusay ako. Tiyo! Tia! Pagkasabing yon, ay sa kanya naman buong lakas at tapang na sinalubong ang dalawang engkantong itim na naglalaho pa sa dilim. Tinanggal niya ang nakabigkis na kadena sa katawan at saka to pinalo sa dalawang kalaban na naghihiyaw sa ere bago tuluyang sumabog ang mga katawan. Mamatay na kayong lahat! Mga impaktong kampon ng kadiliman! Nagulat ang lahat sa kanilang nakita sapagkat tila naging isang tunay na mandirigma si Coco na katulad nga noon ng kanyang ama. No! Magsilapit kayo! Ano? Nag-alangan na ang mga kalaban sapagkat ayaw nilang sapitin ang katulad ng nangyari sa naunang dalawa. Subalit nang marinig nila ang nakakatakot at nakakabinging hiyaw ng mandurugo na bigla na lang sumulpot sa impapawid, napilitang sumugod ang mga engkantong itim kahit alam nilang wala na silang laban sa grupo nila Coco. Pare-pareho ang sinapit ng mga kalaban na sumalubong kay Coco at sa tulong na rin ni Tio Greg, Tia Gemma at iba pang kasama ay natalo nila ang higit sa 20 engkantong itim. Pagkatapos nun ay magkakahilera silang tumayo at pinagmasdan ang mandurugo na nananatili lang sa ere habang tila naiirita na sa kanila. Gumawa ulit ito ng nakakakilabot at nakabibinging ingay bago pasigaw na nagwika. Magaling, magaling! Iba talaga ang kapangyarihan ng mga Martinez. At sa tulong ng mga taga-baryo, nagapi niyo ang mga kaaway na pinadala ko! Lola Soledad! Itigil niyo na to! Hayaan mo na kami makuha ang mutya sa lawa! O kung gusto mo, kunin mo na yon para matapos na ang lahat ng to! Tanga ka ba? Kung ganun lang kadali yun, dapat ginawa ko na noon pa! Bobo! Huwag mo ko matawag-tawag na lola! Anga na, nabobo pa ako.
Awit talaga sa'yo. Anong binubulog-bulog mo dyan, Masyado niyo akong pinasaya. Damhin yung lahat ang kapangyarihan ng isang mandurugo. At sa oras na makumpleto ko umutya, makakawalan ko ang kadiliman at lahat kayo ay mamamatay! Inay! Tama na po! Pakiusap, bumalik ka na sa amin! Nandito kami ni Gemma! Tingnan niyo siya, Inay! Kailangan ka namin! Hindi na tumugon ang mandurugo. Pinagmasdan lang nito ng matalim ang magkapatid. Nakitang-kita naman sa mga mata ang matinding pangungulila sa kanilang ina. Pagkatapos nun, ay gumawa naman to ng isang nakakapangilabot at nakakabinging ingay bago lumipad palayo at maglaho na parang bula. Tiyo, tiya, huwag po kayo mag-alala. Babawiin po natin si Lola Soledad at matatapos po ang lahat ng ito. Maraming salamat, pamangkin, sa pagpapagaan mo ng loob namin ni Gemma. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay kagad naman nilang hinarap ang mga kasama. Pinalakas rin ni Coco ang loob ng mga yon, kahit ang totoo ay medyo nangangamba rin siya. Ramdam niya kasi ang madilim na dumadaloy sa katauhan ni Lola Soledad dahil sa taglay nitong kalahating kapangyarihan ng mutya ng linta. Kung gusto niyo po, magpahinga na po muna tayo bago punta ng lawa. Mahaba pa naman po ang oras bago sumikat ang araw. Mas maigi po na makabawi ang lakas ng bawat isa. Maraming salamat, pamangkin. Dahil ramdam namin ang pag-aalala mo para sa bawat isa. Pero habang tumatagal tayo rito, mas lalo nagiging mapanganib para sa bawat isa. Mas mainam na magpatuloy na tayo para matapos na ang lahat ng ito. Para matapos na ang misyon natin. At hindi na rin makaisip ang mandurugo ng kanyang gagawin laban sa atin. Sumang-ayon din si Tia Gemma at ang iba pang kalalakihan, kaya hindi na rin nakipagtalo pa ang binata. Nagmadali na nga sila papunta sa lawa kung saan naroon ang kalahati ng mutya. May mga pangilan-ngilan pa rin silang nakakasugupang lamang lupa, pero kagad din nilang nagagapi ang mga ito. At bukod doon, may ilan ding iba't ibang uri ng elemento ang nakikipagsabayan, subalit wala ring laban ang mga ito sa kanila. Mas malakas kasi ang orasyon na ginamit ni Lolo Marciano at Gemma sa kanilang mga sandata, kaya hindi na sila mapigilan pa. Pagkalipas ng 20 minutos ay narating na nila ang tuktok ng bundok. Pagdating doon ay nakita nila ang maliit na lawa na merong patulis na batong tila nakausli. Nandun ang kumikinang na bagay, nakitang-kita sa kanilang kinaroroonan. Nang makita yun ni Coco, ay nakaramdam siya ng kakaiba, dahilan para kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Mga kasama, nakikita niyo yung gumagalaw-galaw na kumikinang na yun? Yun ang kalahating mutya ng linta. Nakita ko na ang mga to sa aking pangitain. May mga linta rin nakapalibot sa batuang yan. Palagay ko iligtas naman. Hindi lang ako sigurado kung anong meron sa lawa at kung gaano to kalalim. Mag-iingat tayong lahat, mga kasama. Dahil may nararamdaman akong panganib sa paligid. Sigurado ako na may inihandang patibong ang mandurugo. Tama at sinabi ni Tiyo. Mag-iingat po tayong lahat at mas mainam na magdalawaan tayo habang papunta sa lawa. Kapag nakuha ko pa umutya, sabay-sabay na po tayong aatras. Sumang-ayon ang lahat sa sinabing yun ng binata at nang matapos makapagplano ay sabay-sabay silang tumakbo sa lawa papunta sa kinaroroonan ng mutya. Eksakto naman na habang nagtatakbuhan sila ay lumitaw na ang bilog na buwan sa ulap, kaya muli itong nagdilig ng liwanag sa buong kapaligiran. Kasunod nito ay isa-isa na ring naglitawan ang mga malalaki at maliliit na lamang lupa. Meron pang tila mababangis na hayop na itsurang baboy ramo, itsurang aso at itsurang kabayo. Sabay-sabay na sumalakay ang mga yon, kaya dumipensa ang lahat laban sa mga kaaway. Mag-iingat kayong lahat, mga kasama! Manatili lang tayo sa plano! Walang aatras hanggang hindi na kukuha ni Coco ang mutya ng linta! Katulad ng napag-usapan, humiwalay sina Coco, Tio Greg at Tia Gemma. Ang iba naman ay pumalibot sa kanila
habang tinatahak nila ang lawa. Nang tumuntong na ang mga paa ng bawat isa sa tubig, ay nagsimula na ang bakbakan. Naghumiyaw ang mga lamang lupa dahil sa hagupit ng mga sandata nilang dala. Walang nakaligtas sa kanilang kalaban na tila mga fireworks na sumasabog sa ere. Dahil tuloy doon ay napilitan ang mandurugo na lumabas para inganyohin ang mga kontrolado niyang kampon ng kadiliman. Makinig kayo mga mabababang uri ng nilalang. Kung sino makakapatay sa mga yan, lalo na sa mga Martinez na alam kong kilalang kilala nyo, sisiguraduhin kong makakasama ko sa hapag at magkakaroon ng taglay na lakas mula sa kapangyarihan ng Butya ng Linta. Naghiyawan ang mga halimaw habang sumasalakay, kaya naging alerto rin ang mga tao. Tiyo, lumitaw na po si Lola Soledad! Makinig ka! Kapag nakatungtong ka na sa bato, ipaubaya mo na sa amin si inay. Kunin mo na kagad ang mutya at lunukin mo to. Sa ganung paraan, ay makukuha mo ang kapangyarihan at mabubuo na ulit ang mutya. Mawawala kay inay ang kalahati dahil mapupunta na to sa'yo. Sige po, tara na tiyo! Tiya! Habang patuloy na nakikipaglaban ang mga kasama, sina Coco, Tiyo Greg at Tia Gemma ay matuling tumakbo papunta sa bato at ang sinumang sumasalubong sa kanila ay nauuwi kagad sa kamatayan. May isang malaking lamang lupa na dumamba sa likuran ni Coco, dahilan para mabitiwan niya ang hawak na sandatang kadena. Tumilapon yon sa kung saan, kaya nangapa-ngapa pa siya sa tubig habang iniiwasan ang kaaway. Natakasan niya kagad ito at agad ding napatay ng kanyang tiyuin at pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa pagtakbo. At nang malapit na siya sa nasabing bato, ay saka lumagpak sa harapan nila ang mandurugong si Lola Soledad. Natigilan silang lahat sapagkat muli nila itong nakita ng harap-harapan. Inay! Tiyo! Ilag! Mabuti na lang ay naitulak ni Coco ang tiyuin na tumilapon sa tubigan. Pagbangon ng Ginoo ay saka lang to na himasmasan, lalo na nang batukan siya ni Gemma at ipaalala ang kanilang pakay. Kitang-kita ni Coco ang malakas na pagbuga ng hangin ng kanyang tiyuin bago to pasigaw na nagsalita. Coco! Kami ng bahala ni Gemma rito! Magmadali ka na! Bilisan mo! Sige po, tiyo! Ibalik mo nanay ko! Walang yakang mandurugo ka! Pagmamasdan pa sana ni Coco ang tiyo at tiya na nakikipaglaban, pero sinalakay na siya ng kalaban. Mabuti na lang ay nakailag siya at tumuntong sa bato. Dali-dali niyang hinanap ang kumikinang nalinta, pero tila mailaptos sa kanya. Huwag mo na akong pahirapan pa, mutya ng linta! Utang na loob! Huwag mo na akong pahirapan pa! May sumalakay na naman na lamang lupa, dahilan para mahulog si Coco sa tubig tabang. Hindi naman siya nagpatinag. Pagkatapos nun, nang lumapit ang dambuhalang lamang lupa, ay mabilis siyang umikot at ginamit ang natitirang sandata. Subalit gano'n na lang ang gulat niya dahil hindi natinag ang katawan nito na parang bato. Napangiti lang ito bago muling umatake. Lumundag naman si Coco at muling kumapit sa bato, saka hinanap ang kumikinang nalinta hanggang sa makita niya to. Nang dadakmain na niya, ay muli siyang inatake ng dambuhalang lamang lupa na naglalaway pa habang nakatingin sa kanya at tuwang-tuwa. Ibang tao muna sa lakayin mo, pambira ka naman eh! Huwag na ako! Umungot lang ang halimaw at muling umatake. Mabuti na lang ay may 2 tao na tumulong sa kanya, dahilan para sumabog sa kawalan ang nasabing kaaway. Maraming salamat sa inyo! Hindi pa niya natatapos ang pagsasalita ay nagulat na siya sa nakita. Ang 2 lalaking tumulong kasi sa kanya ay bigla na lang napugot ang ulo matapos dumaan ang mandurugo. Tumalsik sa harapan niya ang mga ulong yon habang dahan-dahan na lumalapag ang mandurugo sa tubig. Ngayon, kunin mo na ang mutya para mabuo na ito. Anong ginawa mo kay Tiyo Greg at Tia Gemma?
Bakit hindi mo sila pagmasdan? Ganun na lang ang gulat ni Coco pagkakita sa kanyang tiyo at tiya na nakahandusay na sa tubig at duguan ng katawan. Hindi niya matukoy kung buhay pa ang mga yon dahil magulo na rin ang paligid. Mga anak mo sila, Lola! Mga anak mo sila! Wala akong anak na mahihina. Ngayon, sige na, kunin mo na ang butya. Sumalakay ang nagngangalit na aswang kaya umikot si Coco sa batuan. Sa gitna ng labanan, ginamit ng binata ang kanyang talas ng isip. Habang nagtatago, ay hinahanap niya ang nagniningning na linta at nang makita niya ito, ay kagad din niyang dinakma. Sa kabutihang palad, ay nakuha niya ito at kagad na nilulun. Nakaramdam siya ng sakit ng tiyan hanggang sa uminit ng uminit ang kanyang katawan. Pagkakita sa kanya na mandurugo, ay sumalakay ito para siya ay patayin at makuha ng buo ang mutya. Kaya lang ay nahuli na ito dahil inilublob ng binata ang sarili sa ilalim ng tubig. Nagulat ang mandurugo at maya-maya pa ay napahiyaw na to ng husto matapos maramdaman ang matinding pagbabago sa kanyang katawan. Walang hiya ka! Ibigay mo sa akin ang butya! Akin na ang butya! Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayong lahat! Sinubukan pang umalma ng mandurugo, subalit huli na ang lahat sapagkat unti-unti na tong lumiyab pero kulay asul. Nagulat din ang lahat sa kanilang nakita, pero mas inunang lapitan ni Coco ang kanyang tiyo Greg at tiya Gemma matapos niyang lumutang sa tubig. Ginamit niya kagad ang kapangyarihan ng mutya para mapagaling ang dalawa at sa kabutihang palad ay gumaling ang mga ito. Susubukan niya rin sanang iligtas ang dalawa pang tao na tumulong sa kanya kanina, pero hindi niya na maisalba dahil pugot na ang mga ulo ng mga yon. Nang tuluyan niyang makumpleto ang mutya, sa kasamaang palad ay hindi na nabawi si Lola Soledad. Natuluyan ng naging abo matapos masunog. Malungkot man ang pangyayaring yon, tinanggap na rin nila dahil buong baryo naman ang nailigtas. At ngayong nasa kamay na ni Coco ang mutya ng linta, imasasagip niya na rin si Tatay Rigor sa lumalala nitong depresyon pagka-uwi niya sa Maynila. Makalipas ang 1 taon, ay bumalik ang mag-ama sa probinsya kung saan ay muling nagkasundo ang mag-amang si Lolo Marciano at si Tatay Rigor. Nabuo muli ang pamilya ng Martinez sa awa ng Diyos. Namuhay silang payapang magkakasama at ni minsan wala nang mandurugo o kahit na anong kampon ng kadiliman ang sumalakay muli sa kanilang baryo. Naniniwala silang lahat na basta tulong-tulong at sama-sama sa iisang layunin ay walang kahit na anong puwersa ng kasamaan ang tatalo sa isang pamilyang nagtutulungan at nagmamahalan.